Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nako, Bishop Joel Porlares, kailangan natin ng Horacio Imperata. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros, ganap ng alas 8:06. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. We airlift kasi may mga kalsada hindi pa madaanan. And number two, they're continuing with the AFP is also continuing to monitor the situation so that we will be able to activate the EDCA sites which were put there specifically for this purpose. I don't know how we get around that because talagang there's a very, very strong demand. Balik na yung kuryente kaagad, as quickly as possible, bilis. So kung ano-ano na lang ginagawa. That's really that. Kaya yung mga nakikita niyo yung wire na bulbul, yun eh. Dahil nagmamadali. Basta kahit papano, sige, basta ilagay mo dyan. Sige. Huwag short yan, di na bale, basta ilagay mo. Sige, okay na yan. Tapos, dapat babalikan. Pero hindi na binabalikan. So we have to be conscious of that so that we make our systems more robust. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Samba ang lakad nyo ngayon, Mr. President? Abay, wala ba kayong balak na pumasyal sa Bicol region ngayon o kaya sa Northern Luzon? Ay, apo, naimbag nga bigat karagiti taga Tumawi ni Isabela. Abay, Kuyang Freddy Martinez, Kuya Freddy. Ha? At Mayor Jojo Miro, ha? Abay, grabe, dyan pala naglandfall. Ang bagyong Christine kaninang alas 12:30 ng hating gabi. Grabe ano po, ha? Kaya ingat-ingat po tayo dahil ang bagyong Christine, bagamat ito ay lumakas, lumakas at medyo bumilis ng konti, ha? Pero grabe yung bagyong ito, mga kuya, mga misis. Sabi ng Pag-asa, kaya pala grabe ang ulan sa Albay, sa Bicol region, Camarines Sur, Norte at Sorsogon. Sinasabi po ng Pag-asa, mabigyan yung ibinuhos na ulan. Ibinuhos ng ulan yung ulan na dapat ay 3 araw ibubuhos ng kalangitan. Ibinuhos ng isang araw, ilang oras lamang po, mga kuya, mga ating. Kaya ganun po ang nangyari, kaya grabe ang pagbaha dyan sa Bicol region. At ang malungkot dito, ha, ayan, papalabas na ang bagyong Christine bukas, ha? Sabi ng Pag-asa, pero ito ang malungkot, mga misis. Totoo ba ito, Jeremy Aguilar, ha? Habang papalabas sa bukas ang bagyong Christine, ay papasok naman ang panibagong bagyo. Diyos ko po, mabaging Lord. Ito ay nasa eastern part ng Pilipinas. Nasa Pacific Ocean. Ito ay maaring pumasok sa bansa sa bukas ba, ha? Sa loob ng 24 oras, Jeremy Aguilar, ha? Diyos ko. At ang susunod na bagyo ay bagyong Leon. Ako, Diyos ko po, mahabagin, no? Pangalan pa lamang, nakakatakot, ha? Itong si Christine, akala natin mahina, pero ang lakas pala, ha? Yung mahabigan, kaya ingat-ingat po tayo, ha? Papalabas ang bagyong Christine.
Eto naman, Enter the Lion, Bagyong Leon. Diyos ko. Kaya tinatawagan natin ang mga kaparian, ang mga taga-simbahan. Abay, lahat ng mga obispo tawagan natin at lahat ng mga pastor, ha? Isama natin ang mga kapatid natin, mga imam. Baka pwede pa tayo magkaroon ng Orasio Imperata. Grabe, ha? Sunod-sunod na sa kuna ito. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At welcome sa ating program Damdaming Bayan. Pero unahin nga muna natin, baka mamaya may pagbabago ang kalagayan ng bagyong Christine at papasok na bagyong Leon. Alamin natin ang latest mula sa Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. Kanina po ay kagabi hanggang ngayon ay signal number 2 sa Metro Manila. Signal number 2 pa rin po kaya ngayon ang NCR. Alamin natin ang latest mula kay forecaster Jeremy Aguilar ng DOST Pag-asa. Jeremy, good morning! Good morning po. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay. Narito po ang latest update mula sa Bagyong Christine. Si Bagyong Christine po ay nasa Cordillera Administrative Region na po. Ang kanyang sentro po ng alas 7 ay namataan sa vicinity po ng Aguinaldo, Ifugao. Itaglay po itong lakas na hangin na umaabot sa 95 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 160 km per hour. Ito po ay kumikilos kanluran sa bilis na 20 km per hour. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 3 sa southern portion of Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, southern portion of Abra, Benguet, northern and central portions of Aurora, northern portion of Nueva Ecija, northern portion of Tarlac, northern portion of Zambales, Pangasinan, La Union, central and southern portions of Ilocos Sur. Nakataas po ang signal number 2 sa Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, Apayao, rest of Abra, rest of Cagayan, including Mabuyan Islands, rest of Aurora, rest of Nueva Ecija, Bulacan, the rest of Tarlac, Pampanga, the rest of Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, northern and central portions of Quezon, including Polillo Islands and Lubang Islands. Nakataas naman po ang signal number 1 sa Batanes, rest of Quezon, rest of Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion of mainland Palawan, including Calamian Islands and Cuyo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, and Masbate, including Ticao and Burias Islands. Signal number 1 naman po sa Visayas, sa Aklan, Capiz, Antique, including Caluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar, northern portion of Samar, Biliran, northern portion of Eastern Samar, and northwestern portion of Leyte. Makakayanas po ng mga malalakas pong pagbugso ng hangin ngayon sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Lanao del Sur, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Davao del Sur, at Davao Oriental. Mayroon po tayong nakataas na gale warning sa seaboards of Luzon and Visayas. Para po sa heavy rainfall outlook natin, tulad kay Bagyong Christine, makakayanas po mga matitinding pag-ulan ngayon sa Pangasinan, Zambales at La Union. Malalakas naman po ang pag-ulan maranasan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, rest of Ilocos Region, Tarlac, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Calamian Islands at Occidental Mindoro. Katamtaman hanggang sa malalakas naman po ang pag-ulan maranasan sa Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Laguna, Rizal, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Antique, Aklan, Negros Occidental at Palawan. Kundi po magbabago ang forecast track ni Bagyong Christine. Ito po ay lalabas sa Ilocos Region mamayang hapon po at lalabas po ng Philippine Area of Responsibility bukas ng Biyernes sa umaga o sa gabi. Yun lang po, nag-uulat mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Jeremy Aguilar. Jeremy, Opo. ayan, saan ang punta ng Bagyong Christine kung papalabas na bukas sa PAR? Anong Taiwan, China, Japan? Ano po, sa direction po ng Vietnam po. Direksyon ng Vietnam naman. Oo. At yung namataang low pressure area, kailan inaasang papasok sa PAR?
Inaasahan po natin papasok sa Philippine Area of Responsibility siguro po bandang weekend po. Bandang weekend, Sabado, Linggo, ganyan? Opo, weekend or early next week po. Malakas ba itong papasok na LPA, Jeremy? Sa ngayon po, iba po yung pinapakita ng mga lakas ng mga models, kaya di po uncertain pa po yung yung lakas na masasabi po natin. Kasing lakas ba ng Christine? Posible po. Wow. At saan ang direksyon nito? Saan ang tumbok nito? Pinapakita po, papasok po ng PAR, pero parang lilihis po to sa atin, di po makaka-apekto sa atin. Sa ngayon po. Ayan, sana hindi na magbago ng direksyon, ha? Opo. Ayan, Northern Luzon ang punta niya, Japan naman ang direksyon nito o China o Taiwan? Po siya, palihis po sa mga iba't ibang bansa. So, recurve po siya, recurve. Ayan, recurve. So anyway, Jeremy, sa Metro Manila, signal number 2 tayo pero walang masyadong ulan. Hangin ang malakas. Opo, since malaki po yung circulation ng bagyo, kaya naaabot po tayo yung mga malakas na pagbugso ng hangin dito sa Metro Manila. So sa Metro Manila ngayong Huwebes, asahan ba natin na mapag-ulan o hangin lang? Asahan po, nakalagay po sa atin sa heavy rainfall outlook na makakaranas po ng katamtaman hanggang sa malalakas pong pag-ulan. Moderate to heavy ang rainfall. Opo. Pero sa ngayon, maaliwalas ang kalangitan ng mga anong oras inaasang babagsak ang ulan? Siguro inasahan po natin mga bandang hapon po. Bandang hapon. Opo. Hanggang gabi, tuloy-tuloy na yan? Opo, tuloy-tuloy. Naku, Diyos ko po. Ayan. Maraming salamat, Jeremy Aguilar. Maraming salamat din po. Forecaster Jeremy Aguilar mula sa DOST Pag-asa. DZRH Weather Bulletin. So, inuulit po natin mahabigan, Ayan, bagamat, buti na lang walang ulan, Hangin lang, maaliwalas ang kalangitan. Pero, ang sabi po, baka mamayang hapon hanggang gabi ay uulan ng malakas. Ayan, moderate to heavy, sabi nga ng Pag-asa. At huwag sanang salubungin ng bagyo itong team natin ng DZRH Operation Tulong. Abay, ang ating DZRH Operation Tulong sa pangunan na ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Abay, ang ating Lugaw Queen, kasama si Superman. Ayan, kung meron tayong Wonder Woman, meron tayong Superman na kasama rito ngayon, At sila ay magatid ng hot meals sa libu-libong sinalanta ng bagyong Christine. Kasama ba yung lutuan natin ng lugaw dito, arroz caldo, Yan po ang kailangan ng ating makababayan dahil wala silang panluto ngayon. Alamin natin kung nasa na ang ating team ng DZRH Operation Tulong. Abay, kailan ba sila bumiyahe? Anong oras sila darating dyan sa Naga, Camarines Sur? Ayan, abot ba kayo ng Norte, Albay at Sorsogon? Alamin natin ang latest mula kay RS number 52. Edniel Parrosa, please come in. Edniel. Maulang umaga, lakay mula rito sa bayan ng Gumaca sa lalawigan ng Quezon. Ay, nasa Quezon na kayo. Correct, lakay. Nandito tayo sa Quezon Province at mukhang mamayang hapon ang dating natin sapagkat may mga sarado pa rin mga kalye. Dahil nga doon sa epekto ng bagyong Christine. Kaya natin direct sa NBC Operation Tulong ngayong araw na ito para maghatid ng hot meals, mga pa-breakfast, balibo-libo nating mga kababayan sinalanta ang bagyong Christine, in particular dyan sa lungsod ng Naga sa lalawigan ng Camarines Sur. Kasama tayo sa 5-vehicle convoy na unang i-deploy, na kauna-unang hintilantangan itong mga kasama nating mga volunteers sa Operation Tulong at yung ating mga sa gagamitin o sa mga ipamigay na hot meals isa-serve sa mga pinakasinalanta sa area. Ayon kay DZRH Anchorwoman, May Binauhan, head ditong Operation Tulong, target na makapagatid ng 6 na round lakay ng breakfast meals para sa humigit kumulang 9,000 katao. Pero unang bahagi pa lamang yan dahil pagtapos ng first target location natin Naga, posible pa itong ma-extend sa mga susunod na araw. Of course, yan ay nakadepende lang kayo doon sa baging generous heart ng ating mga donors at ng mga listeners at taga-subaybay natin para doon sa mga pwede pang mag-donate sa ating Metrobank account na NBC Operation Tulong Incorporated 6407-640-086412. Umalis lakay itong ating team kaninang pasado alas 2 ng umaga dyan sa bahagi ng Metro Manila at ngayon nandito na nga tayo sa may Gumapa, Quezon.
kanina sa ating mga nadaanan mula dyan sa may Southern NCR o sa bahagi in particular ng papalabas ng Southern NCR papasok dito sa may Calabarzon area, ramdam natin lakay yung malakas pang malakas pang hangin, pabugso-bugso pa. Oo, meron pang pabugso-bugsong hangin at yung ulan naman continuously hanggang sa mga oras na ito. Gaya nakita nyo sa aking live background dito sa may Baybayin, sa may Gumaca, Quezon, ay makulimlim pa rin, patuloy-tuloy itong maulambong panahon. May mga times na malakas yung ulan, pero hindi naman ito buhos na kagaya ng naranasan sa may Bicol area. Napansin-pansin din lakay dito sa may area ng Quezon, wala masyadong mga heavily damaged o heavily flooded, kumbaga, yung mataas na binha sa lugar. At least dito sa mga major thoroughfares na ating mga dinadaanan. At ito nga, yung hamon sa ating team ngayon, yung pagpapabilis na paghatid ng tulong, dahil ayon sa Office of Civil Defense Region 5, mayroon pa rin mga saradong kalye, lalo na yung pagtawid ng Quezon, patungo doon sa Bicol Region, lakay. Akala ko naman maraming winasak na tahanan dyan baka hindi pa sila makapagluto. Sabi ko sana sila muna ang una yung pakainin ng masarap na arroz caldo, lugaw mula sa ating DZRH Operation Tulong. Correct, lakay, yun ang swerte dito sa mga kababayan natin sa Quezon, no? Dahil kung ang Bicol ay nakaranas noong wala pa man yung mata ng bagyo, ay nakaranas noong mga pag-ulan, dito sa Quezon ay wala namang mga matinding napinsala as compared doon sa katabing rehiyon dyan sa Region 5. Na siya tutubukin at pinakapangunahing misyon natin ngayon at sa mga susunod pang mga araw, lakay. Alin ba ang unang pupunta niyo sa Bicol, Edniel? Anong sabi ni Lugaw Queen? Miss May Binauhan? Naga talaga lakay. Naga talaga ang unang target natin. Dahil kausap din natin ang OCD Region 5 Director, si Ginoong Claudio Yukot. Doon daw talaga yung maituturing na hardest hit. Dahil hanggang kahapon, in fact hanggang sa mga oras na ito, ay may mga lubog pa rin bahagi ng nasabing lungsod dyan sa Camarines Sur, lakay. Okay, maraming salamat, Edniel. Ingat kayo, ha? Ayan, shout lang pagka naubusan tayo ng bigas, baka pwede tayo yung humingi ng magpa-airdrop tayo ng bigas mula sa Philippine Air Force. Maraming salamat, Edniel. Speaking of Air Force, lakay, parang hihingi na si Secretary Gibo Chodoro ng tulong sa ASEAN countries para mag-airlift tayo. Ay, nga pala, no? At mga storage para dito sa kinararanasan natin sa lagta ng bagyo. Ayan. Lakay pa rin mula rito sa lalawigan ng Quezon, patungo tayo kasama ng DZRH Operation Tulong sa Bicol Region. Ito, si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parrosa, kasama ang team ng DZRH Operation Tulong, Lugaw Queen, Miss May Binauhan, kasama po ang mga members natin Operation Tulong, at siyempre may kasama tayong mga taga Rotary Club. Ayan, maraming salamat at gusto ko rin samantalahin, pasalamatan yung mga nagbibigyan ng donor sa atin, Miss Let, ha? Abay, katulad na naman yung mga kuyang natin sa Manila Traveler Square and Compass Club. Ayan, kuyang Fiscal Winnie Edad, kuyang Humubono Boy Pique, Colonel Ador Arevalo, ha? At siyempre yung mga brethren natin sa Traveler Square and Compass Club, sina kuyang General Willie Munilla, at siyempre ang Confederation of Square and Compass Club, mga brethren natin, at siyempre mga donasyon ng TM Calo Masonic Lodge. Maraming salamat po yung makinita sa mga fundraising, sa inyong mga golf. Ayan, dito po natin ginagamit sa DZRH Operation Tulong. Ayan, pa hot meals para sa ating mga bayang sinasalanta ng bagyo o kaya sunog at mga pagbaha. At siyempre, gamot na rin. Daming Bayan. Samantala, alamin natin ang latest nga sa Malacanang. Ano ba ang order ng marching order ngayon ng Commander-in-Chief, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.? O nga pala, ha, may mga bansa nang nagpahag ng pagtulong, ha? Ang Singapore, US, China, wala yata tayo narinig. Wala bang wala ba, di ba natin mahinga ng tulong ang China? Abay, dapat bumawi sila, ha? Doon sa pambubuli na nila sa atin sa West Philippine Sea, ha? Samantala, national government mahigpit ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng bagyong Christine. O yung mga LGUs natin, ha? Abay, kilos-kilos mga kuya, mga mayor, ha? Mga vice mayor, mga konsehal, ay mga taga-barangay at mga gobernador. Alamin natin ang report mula kay RS number 14,
Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng national government sa LGU sa mga lugar na apektado ng Bagyong Christine. Ito'y upang matiyak na natutugunan ang pangailangan ng mga apektadong residente. Pinasisiguro ng Pangulo na nasa maayos na sitwasyon ang mga nasa evacuation centers. Una nang sinabi nito na dapat ay may sapat na liwanag, malinis na tubig at iba pang essential supplies ang mga evacuee. Sabi ni PBBM, round the clock ang ginagawang pagtugon ng pamahalaan sa mga lugar na matinding tinamaan ng bagyo kabilang ang Bicol Region. Binigyang diin ng Presidente na lahat ng available resources na mayroon ang gobyerno ay gagamitin para tugunan ang pangailangan ng mga biktima at nasalanta ng hagupit ni Christine. Lakay? Ang Pangulong Marcos ba hindi ba mag-iikot sa mga sinalanta ng bagyo, Miss Let? Sa ngayon, Lakay, ay wala pa dahil alam natin, isa yan sa kinukonsidera pero baka kasi delikado pa dahil lagi niyang ginagawa yung Lakay, nag-aerial inspection siya pero wala pang schedule sa ngayon. Ayan, abangan mo, baka mamaya, alam mo naman, bigla na lamang lumilipad dyan, ha? Depende sa sitwasyon. Kung, para makita niya kung ano ang grabe ng pinsala ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicolandia. Oo, Lakay. Lakay, kaya yun. Yung mga narinig natin doon sa situation briefing na pinangunahan niya kahapon, yung mga direktiba sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayan, so ano yung schedule ng Pangulo ngayon? Wala, Lakay. Walang naka-announce? Oo, dito sa pagtugon dito sa epekto ng Bagyong Christine. Ayan. Dahil sabi niya nga, round the clock yung koordinasyon. So, hands-on ang Presidente, Lakay. Okay, maraming salamat, Miss Let mula sa Malacanang. Good morning, balik sa Lakay. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. O iniulit natin, tinatawagan natin ang mga LGUs, abay, mga kuyang mga mayor, ayan, mga gobernor, mga taga-barangay, kapitan. At isama na natin ang mga congressmen, ha? Ayan, abay, kailangan po ang inyong tulong sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyo, baha. At kahit nakulong si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Baka pwede rin siyang manalangin doon, ha? Ayan, patigilin ang bagyo. Daming bayan. Kaya pa kaya ng Pastor Apollo Kibuloy? At sa mga religious leaders natin, sabi nga natin, kailangan siguro natin ng Horacio Imperata dahil papalabas pala ang Bagyong Christine, may papasok naman, Bagyong Leon. Daming bayan. Ay nako, ayaw tayong tantanan ng kalamidad, Lord. Oras sa Chief Justice Alexander Jesmundo, alas 8:28. Generica Drugstore. Damang-dama. Dalawang barko dyan sa may Port of Batangas, Sister L. Malaman natin ang update mamaya kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Gavan. Oras, Sister L. It's 8:32. Pamadaming time sa lahat. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Naku, Brother De Guzman, Nick De Guzman, magiging merry pa kaya ang Christmas natin, pare ko. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:35. Alamin nga natin ang latest mula sa Philippine Coast Guard. Abay, ang sabi ni Boy G, ha? Ang Coast Guard nagdagdag na matuan sa Bicol Region para tumulong sa recovery operation. Aris number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy G. Boy Gonzales Dumagoso. Sister Ellen. Ilacuna. Kaya Deo, Sister Ella, nagpadala ng dagdag po sa ang Philippine Coast Guard na sa Southern Tagalog,
sa Bicol Region para tumulong na rin sa ginagawang search and rescue operation pakaraan ng panlalasa ng bagyong Christine. Ayon kay PCG Admiral Ronnie Hill Gavan, ang dagdag person na ipinadala ay nakatuon sa operational capabilities para magsagawa sa rescue operation. Dala nila ang iba pa mga kagamitan upang mapabilis ang gagawing research and rescue operation sa mga sinasabing inanod doong kasagsagan ng pagbaha. Ang specialized team na ipinadala ng Coast Guard ay kinabibilangan ng communication sa personnel, rescue divers at medical responders gamit ang utility truck at rubber boat para magdala ng tulong sa mga naapekto ang residente sa naturang lugar. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat Boy Gonzales at para mahinga natin ng mas detalyadong impormasyon Sister L. Lakay. Makapiling natin ang Commandant ng Philippine Coast Guard, si Admiral Ronnie Hill Gavan. Admiral Gavan, sir, magandang umaga po sa inyo, Admiral. Good morning po, Sir Deo. Good morning po, ma'am. Sister L po, Opo, ayan. good morning po. Sister L, ma'am. Good morning po. Opo, Admiral, good morning. Ayan, Deo lamang po, Admiral, sir. Ayan. Ayan na. Kayo po boss namin. Kayo, Itikam dati ni Admiral Lista, kung maalala. Ganun po mo. Si Delate Manong Ruben Lista. Oo, ayan. Ako po yung batang katabi niya noon. Ganun po. Bating na mo nga naman, ha? Ayan, ngayon kayo na po ang commandant ng Philippine Coast Guard. Ayan, talagang nakita po namin ka na you rose from the ranks, ika nga. Ayan. Anyway, Admiral Sir, unahin nga natin yung barkong sumadsad sa Port of Batangas. Anong barko po ito, Admiral Sir? Kumusta po ang sitwasyon? Pasahero ba? Ano po ang epekto nito? Sir Deo, ano po? Yes sir, may sumadsad pong dalawang barko dyan sa Port of Batangas. Anong klaseng barko po ito, Admiral Sir? Passenger cargo po yun, pero galing naman po yun sa Ancoraje. So wala naman pong reported na mga nasaktan po. Mayroon din pong isa na butasan siya, may nag-leak din na diesel. Pero diesel naman, so hindi naman siya ganun ka delikado. Kusa lang po yun na mag-evaporate dahil po sa sama ng panahon. So far po, Sir Deo, yung general situation po natin, wala pong major maritime incident na nangyari nationwide. May mga ilang drowning incident lang po. May isa pong missing na fisherman sa La Union. Ang focus po natin actually ngayon, Sir Deo, ay sa Bicol. Yun po talaga yung matinding tinamaan ng mga pagbaha. So far nga po, mga 15,000 na po yung na-rescue natin doon. But I'd like to emphasize po, Sir Deo, ang operation po natin sa ngayon, ang Coast Guard ay nag-ooperate as part po ng collective team, ng unified na team ng mga local disaster risk reduction management offices. Sila po yung nagmamando kung saan po papunta yung mga teams po natin para hindi po magulo, para isang galaw lang po. Ang dito naman po sa National Headquarters, tayo lang po ay nagpo-provide ng support sa kanila in base na rin po sa mga direktiba ng ating NDRRMC po. Hands-on po si Pangulong Marcos ngayon sa ating operations po. Si Secretary Teodoro po yung nagmamando po sa amin sa ngayon sa NDRRMC po. So far po okay lang po tayo sa maritime side. Ang focus po natin dito po sa landward po, sa may land side po. Admiral Gavan, sir, kumusta po yung mga pantalan po natin? May mga stranded pa rin po ba na pasahero and mga sasakyang pandagat po? Mayroon po. We are monitoring 117 ports. As of last report po, kagabi po na report ito, 5,000 plus na po, 5,130 yung stranded passengers. Merong 1,910 na mga rolling cargos. Ito po yung mga truck na kakarga ng mga cargo. May
stranded vessels din, around 145, then mga iilang bangka. Karamihan naman sa mga barko ay nagsishelter din. May 357 na monitor at 303 na mga bangka. Ang maganda pong nangyayari sa ngayon, iisa lang po ang galaw ng gobyerno at yung local government units po ang hinahayaan po naming magmando po sa amin para hindi po magulo yung responde sa mga communities po natin. So para sa mga pantalan natin, sa karagatan natin, Admiral Gaban, sir, alin po ang lugar na malalakas ang alon, masungit ang karagatan? Sa ngayon po, sa bandang Batangas, paakyat din po kahit sa northwestern Luzon. Sa ngayon, matindi po ang alon doon. Kaya yung mga barko po natin na dapat magkarga po ng mga relief goods, actually ngayon yung BRP Gabriela Silang, may karga na po yun na 50 tons ng relief goods. Galing po sa DSWD, ay hindi pa po makakalayag. Papunta po siya ng Batanes. So maghihintay lang po tayong umupul yung bagyo. At saka, Sir Deo, kung mapanggit ko lang din po, please, sir. Yung atin pong Philippine Coast Guard Auxiliary ay tumutulong din po. Sa katunayan, may bago po tayong recruit sa Coast Guard Auxiliary, si Commodore Congressman Erwin Tulfo at saka yung mga kasamahan niya po sa ACT-CIS. Kahapon po ay nagdonning po tayo. Mayroon po silang ipapadala rin ng mga relief goods, kasama pati na rin po bigas sa Bicol. Ikakarga po natin sa isang 44-meter vessels natin. Kahit po si Captain Gerald Anderson, nakapagpunta aktor sa kanya, papunta naman po ng Camarines yung sa kanya. At Sir Deo, dahil po malawakan po yung nangyayaring ngayon, epekto ng bagyo, ang ginawa po natin, yung magkakalapit po ng mga districts, Coast Guard districts natin, ay nagtutulungan. Ang Coast Guard District Southern Tagalog, for example, nagpadala po ng teams niya, papunta po ng Camarines Sur, under po yun ng Coast Guard District Bicol. Tinatry po nilang mapasok kahit na may mga areas po sa daan na medyo naka-block. At tinatry po nilang makapag-augment. May rubber boats din po silang dala at saka truck. Ayun, at least hands-on kayo, Admiral Sir, at nakatuwa na naman. Pati pala, anong tawag po yung sa mga auxiliary members ba? Yung sa mga... Philippine Coast Guard Auxiliary. Philippine Coast... Sabi po ng ating Pangulo nung ating anniversary po nung isang araw, maganda rin pong sumali po yung mga leaders, the leading citizens ng bansa, mga well-meaning citizens. Baka gusto niyo pong tumulong po sa amin. Welcome po kayo sa Sige po. Coast Guard. Sasali kami ni Sister El. Magaling lumangoy ito. Kailangan natin mag-training lakay. Kailangan mag-training. Okay. At nakatawa naman na Admiral Gaban, sir, pati mga artista pala natin. Ayan, Congressman Erwin Tulfo, Gerald Anderson. Kasi mga na sila lakay. Mga nag-training sila. Mga nag-training. Ngayon sila kailangan, di po ba, Admiral, sir? Opo, actually lahat po tayo dapat sama-sama. Opo, ayan. Pag may mga ganitong sitwasyon po. Ayan. Nako, Apo Admiral, sir. Maraming salamat po. Diyos ti Agina at mabuhay po kayo. Thank you. Diyos ti Agina po, Apo. Thank you very much po. Thank you very much, sir. Mga kaibigan, ang napakasipag na Commandant ng Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gaban. Daming Nami-miss din pala natin lakay sa Coast Guard si Commander Balilo, Admiral si Rear Admiral Balilo. Nagretiro na pala. Si Arman Balilo, Admiral, kahit na retirado ka na, baka pwede ka pang umalalay diyan. Ayan, at nakatuwa naman ayan, Admiral Gaban, sir, abay andyan pala yung ayan, lahat ng mga kongresista na mga kahit hindi po member, hindi auxiliary ng Coast Guard. Baka pwede po tayong tumulong. Ayan, Gerald Anderson. Pero alam mo lakay ito, baka pwede rin sumali dyan si Admiral Willie Revillame. Admiral Ipe Salvador. Ito si Gerald Anderson, lakay kilala to na tumutulong talaga. Di ba yung mga binabaha lagi niyang inaano dati? Baka pwede rin sumali dyan si Admiral
Angel sino ba si Angel Locsin. Angel Locsin. Ayan, Sila yung mga artistang kilala sa pagtulong lakay si Judge Ralph Lee, si Judge Jetski. Hindi ko kilala yun. Yung nag-jetski dyan sa Marikina River no Undoy yata yun. Basta may isang... okay. Medyo hindi ka na ma-recall. Ayan, Richard Gomez, ganyan. So anyway, siyempre, lito-lito, lapid-lapid. Nung bumaha dyan sa Pampanga River. Sabi mo. Naka-helicopter yan. Nag-rescue. May tinangay na agos ng dyan sa Pampanga River. Hinabon ng helicopter ng lito-lito, lapid-lapid. Akala mo, nasa pelikula. Sinalo, mahaibigan nyo, kayang-kaya nyo yung lakay. Nagsimula siya sa pagiging stuntman, yes, diba? Kaya nga malakas ang loob stuntman ginagawa sa pelikula yun Ayan. Anyway, inulit po natin mga kuya, mga misis. Ayan, ingat-ingat po ang Metro Manila. Nakatas po tayo sa signal number 2. Ayan, kasama na po ang makalapit probinsya, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bulacan, Nueva Ecija at Aurora. Ayan, ito po ay nasa ilalim ng signal number 2. At pati pa sa amin doon sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, Manong Chabit, Abay, yung mga gold bars mo, Manong, patubog mo na, ipandonate natin sa mga, sa mga sinalanta ng bagyo dyan sa Bicol region. Kasi napakalaking pinsala lakay ng bagyo. Actually, lakay hindi lang Bicol, ang laki ng Mindanao, baha. Mindanao nga pala, So, anyway, malalaman natin yan kay, good morning, na magabigat po Secretary Gibo Chodoro, Ayan, siya pala ang overall in charge ngayon dito sa sa relief operations natin, pag-monitor sa kalagayan ng mga sinalanta ng bagyo. Of course, ang ating Commander-in-Chief, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Tinatawag ko pala yung may-ari ng Lukyuen. Ayan, bakit? Sister L. Baka sa dinami-dami ng mga pakakainin ng ating Lugaw Queen, Wonder Woman sa Bicol region ng arroz caldo, ayan, baka kapusin. Ayan, so kailangan nila mabigay ng noodles. Yung mga masarap ang ang arroz caldo rin na ng arroz anong kapag kain ng arroz caldo sa Lugaw? Na porridge. Porridge. Porridge, yes. Porridge. Kapag medyo social ka, porridge ka. Kapag pagka-purita ka. Porridge. Ayan, pinamin na natin. Pero ayan, lahat po sa, siguro ang DSWD, Secretary Rex Gatchalian, siguro ang DSWD ay kailangan ding, mag-ready ng ganito. Dati sina Bossing Richard meals, lakay. Ng Regal Snack Foods, Sister L. Yung maraming pinapamigay. Oo nga, Bossing Richard C. Nasa na yung meron silang produkto noon na ready to eat na kanin, yung parang tapos kapag lalagyan mo lang ng hot water. Yes, lagyan mo lang ng hot water, Sister L. Nasa sachet yan. Sachet. Lagyan mo lang ng tubig, para ka meron ka ng ano yung masarap na para siyang instant. Ayan, instant rice. Ayan, anong masarap na fried rice diyan sa Chowking? Chow fan. Chow fan ba? Ayan, parang gano'n, Ayan, talagang nagbanggit ka pa. Chowking baka naman. Kaya natin binabanggit, baka matauhan, baka sila, baka makaramdam. Magbigay din, mag-donate din sila. Oo, actually, lakay, di ba yung mga fast food chain, baka pwedeng mag-ambag-ambagan sila. Yung mga ready to eat food, mahabing katulad niyan, mga lugaw, ayan, fried rice, yang chow. Ang DSWD naman ngayon, lakay, ang nakikita ko, nagbibigay sila ng mga ayuda. Yung isang box na yon, tapos mayroon na doon, may kumot pa nga, may mga ganun silang binibigay, lakay. Parang baka na siya, nakapack na iisa. May pagkain, dilata. Mamaya tawagan natin si Secretary Rex Gatchalian kung saan ang ready na ba ang ating mga relief goods sa ating mga kabayang sinalanta ng bagyo.
Sandali lamang sa ating mga reports. Standby Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Babalik ba si Pastor Kibuloy? Grabe kahapon, ano? Standby man ang Milky Rigunan. O nga pala, tinatawagan natin lahat ng mga obispo. Ayan, Bishop Fautagana, Bishop Porlares, Ballesteros, Bishop Buhain, ayan, Father Jerry Orbos, at isama na natin si Pastor. Pastor Benny Abante. Ayan. Pastor kaya yun. Ayan. Kaya pala lagi siyang may may malaking crucifix. Crucifix na suot niya lagi. Kaya lang kung magtanong si Congressman Benny Abante, parang hindi pastor. Tsaka ano lang kaya, masungit. Masungit. Mabagsib ang magtanong. Sabi niya, ayan. Hindi mo ako pwede maloko dyan. Saka ganun lang siya lakay. Ayan na, Pastor Congressman Benny Abante, ha? Isama na rin po natin ang mga taga-Quad Committee. Ayan na. Sumama tayong manalangin ng Orasio Imperata. Kailangan yung lakay. At syempre, para sa mga may problema sa blood sugar, ayan, abay, ingat-ingat din po, ha? Yung bang ihi kayo ng ihi, ayan, uhawin, pumapayat at laging gutom, maring diabetes na po yan. Baka mo ito sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. At syempre, para makaiwas, mag-exercise palagi. At syempre, tamang pagkain. Ano po, ha? Pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Dahil sabi ni Professor Boy Benessa, ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Ang Cogent DB Plus with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibili sa ng Mercury Drug yan at Watsons, at available din online sa Shopee at Lazada. Pero mahalaga ang paalala, ang Cogent DB Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Damdamin Bayan. Oras, Sister L. It's 8:52. Nako, Sister L, ayan na siguro yung mga kabayan nating nasa Metro Manila, may mga kamag-anak sa Bicol, ayan, palay ko para ko na nakita, Sister L. Meron namang hindi magse-celebrate ng Christmas party at idodonate na lamang sa mga sinalanta ng Bagyo Baha. Bakit nga ba ganun lakay, no? Kapag ganitong bare months, parang imbis na masaya lahat, biglang may mga ganito. Kakalungkot, ha? Ayan, tapos darating pa si Bagyong Leon. Sana huwag naman siya tumama na dito. Sana Malusaw na lang na, siya. ha? At samantala na rin po namin, mahabigan ang kami po sa DCRH. Ang aming operasyon tulong, meron kaming operasyon tulong fund drive for the victims of Typhoon Christine. Ayan, kung nais po nyong mag-donate, ayan, para po sa pagtulong natin, dahil hindi po kayo makapunta ron, ayan, pwede kayong mag-deposit sa Metrobank. Ang account number ay MBC Operation Tulong Incorporated. Ang account number ay 6407 6400 86412. BDO, Sister At L. meron din tayong BDO account, MBC Operation Tulong Incorporated. Ang account number po ay 0005, 30 po yan, 0803-56
So sa mga kababayan natin na gusto nyo pong magbigay ng tulong sa mga naapektuhan po ng bagyong Christine, pwede po kayong mag-send ng inyo pong donasyon dyan po sa mga bank account na yan. At katunayan po, nauna na po yung team ng DZRH Operation Tulong. Sila po ay papunta na po dyan sa Bicol region. Kaya dapat give love on a Christmas Day. Ayan, katulad mga taga-Comelec, ayan, magdodonate na yata si Chairman na Boy George Garcia. Parang nakita ko may kinakawayan ka kanina eh. Muntik na ako ma-distract eh. Sino kayo kinakawayan nila, Kay? Di ba? Pagka ganitong kailangan natin ng donasyon tinawag pala para hingian ng donasyon. Chairman George Garcia, sir, kumusta po kayo? Ayan. Magandang umaga po sa inyong dalawa. Alam niyo po, meron pong abangan po ng lahat mga kababayan natin, yung pinagsamang Manila Times DCRH na magiging programa, lalo-lalo na patungkol sa halalan. At abangan po nila yan dahil ang inyo pong lingkod ng kauna-unahan nila naging panauhin. Madami po tayong tinalakay tungkol sa ating halalan. Okay, akala ko ang Comelec meron ding fund drive para sa mga biktima ng bagyo sa Bicol region. Madami po kami mga kasamahan din, lalong-lalo na yung mga ilang areas dyan sa Bicol at Samar. Ang sadya talagang nagkaproblema. In fact po, ang naging panawagan namin, mailigtas yung mga kagamitan ng Comelec. Lalo na po yung mga listahan ng mga botante natin. Talaga pong binaha sila ng sobra. Buti na naman po so far. Base sa assessment namin po, Sir Lakayde at ma'am, ay maayos naman, safe naman po lahat yung gamit wala namin. Pong natabunan ng lahar, wala pong tinangay ng tubig baha. Wala naman po. Kaya maraming salamat sa Diyos at maraming salamat din sa mga katulad po ninyo na naghahatid lagi ng balita sa mga kababayan natin. Ayan, Chairman George Garcia, sir, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Mabuhay po kayong dala. Maraming salamat. Thank you po, Chairman. Good morning. Good morning. Ayan, hello and goodbye lang si Chairman. Hinarang mo lang si Chairman Lakay eh. Kahit ko hinarang, baka ako magdodonate. Pero at least Lakay, nabigyan tayo ng update. Oo nga, hindi natin naisip yun kasi 'di ba yung record ng Comelec may mga papel pa naman tayo. Yung mga nagrehistro Lakay, 'di ba? Pero eto rain or shine, may bagyo o wala. Ay, ayan. Eto Lakay, dito napapagod mag-imprenta ng pera sa Bangko Sentral. Ewan ko nga ba kung saan niya kinuha ang pera nito, tayo nauubusan. July pa na namumudbo ito ng aguinaldo, hanggang ngayon di pa rin nauubos. Ano ka ba Lakay, isasagad na yan hanggang December. Ganun ba kasi yun? Kailangan yung mga kababayan natin ay meron pang Noche Buena. Gusto ko isagad natin hanggang Valentine's Day yan. New Year hanggang Valentine's Day, ha? Matitigil yan. Bakit mo pa ititigil? Tuloy-tuloy mo na. Tuloy-tuloy na natin mahabigan sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pa ang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito na po ang Santa Claus ng bayan. O yan, abangan mo dyan, Dr. Ruel Aguila, ha? Kung si Dr. Ruel Aguila, profesor ng UP, di mo na kailangan ito, ha? Ayan, naku, yung aking pinsan naman dun sa Hong Kong, nanonood ngayon, ha? Si ading Catalina Estigo. Manong, pwede pa papuntahin mo rin dito sa Hong Kong yan. Malakas. Pamasahiyan si Sherwin. Pero ating Nino ng bayan, Santa Claus ng bayan, sa barangay West Fairview. Ayan. West Fairview, Quezon City. Ninong Sherwin, sino mabibigyan mo ng aguinaldo ngayong umaga? Sherwin. Lakay dito sa West Fairview sa Quezon City ay mararamdaman mo pa rin yung pabugso-bugso malalakas na buga ng hangin at makulimlim pa rin yung kalangitan sa mga oras ito dahil nga sa patuloy na pag-iral pa rin ng bagyo na si Katrina. Katrina ba? Katrin? Si Katrin. Christine. Binabago mo. Katrina, dun sa New Orleans yata yun, sa Amerika. Yung, pagalitan ka ng Pag-asa. Sasagpakin ka ng Leon. Papasok si Leon. Ayan.
Baka arte kasi Lakay, kala mo weather forecaster eh. Pero marami ang mga kababayan natin ang nangangamba doon sa mga kamag-anakan nila na nandiyan sa Libon, Albay. Ay, oo. Sa Libon. Si ate na gustong kamustahin yung kanyang mga kamag-anakan dyan sa Libon. Magandang umaga po. Kayo po'y mananawagan. Apo, ano pong pangalan ninyo? Marisa po. Marisa? De los Reyes. Delgado. Belmonte. Marisa Belmonte de los Reyes. Ang nanay nyo nasa Libon. Hindi po, nasa Bataan po ang nanay ko. Ba't po tayo mananawagan? Lola ko po, ang magulang po niya. Yung lola nyo po? Ako mga kapatid. Ang lola nyo ay nandun sa Libon, Albay. Nabalitaan nyo po na umabot ng lampas tao yung tubig sa baha. Opo. Anong gusto nyo pong ipanawagan po sa mga nasa Libon po? Kakamustahin ko lang po yung pamilya ng nanay ko. Kamusta po ang lagay nyo po dyan? Sana po nasa maganda po kayong kalagayan. Mabanggit po yung mga pangalan nila para ma-check din po na ating mga kababayan doon sa Libon. Napapanood po tayo doon sa Libon po ngayon. Apo. Ano po mga pangalan? Miguel Alos po, Buere, yung aking lola, saka po Elpidio Belmonte, doon po mismo sa Libon, Albay. Kamusta po kayo? Pinakamusta po kayo ng nanay ko? Sa Bataan ngayon at hindi niya din alam kung ano nangyayari sa kanila doon. Opo. Wala kayong balita sa kanila mula po na bumagyo. Opo, wala po. Yun yung pangamba ng marami sa mga kababayan natin na kaya ngayon, pala hindi niya malungkot si ate. makontak yung mga kamag-anakan nila dyan sa Albay, sa Naga City ng mga binaha, yung mga lugar na nakaranas sa matinding pagbaha. At ito nga si nanay, pangalan nyo? Marisa po. Si nanay Marisa, Marisa Del Mar. Yung kanyang kamag-anakan dyan sa Libon, Albay, wala silang contact, wala silang communication. Gusto lang nilang malaman din kung ligtas ba sila, nakaligtas sila doon sa baha, at ano yung sitwasyon nila doon. Yung nanay ko po si Nora Buere Belmonte. Sa sentro po sila ng Libon? Opo, mismong Libon, Albay po. Mismong Libon. Malalim ba ang kukumustahin natin doon kasi Lakay parang medyo may mga daanan kasi going to Libon, Pulangi at papunta kasi yan sa amin Lakay may mga sirang kalsada. Malaman natin yan kay Ruel. Alamin natin kay Ruel Saldico mamaya. Si ate monitor lang po kayo mamaya baka malaman natin kay Ruel ang sitwasyon. And Lakay and Sister El, speaking of monitor, talaga naka-monitor sila sa DZRH. Natuwa nga sila nung marinig na nag-report na si Edniel dyan sa Bicol area kanina na nalaman na yung ilan sa mga update na nangyayari ngayon dyan sa Bicolandia. At dahil naka-monitor kayo sa DZRH, kayo po ay palagi nakatutok sa DZRH at nanonood sa programa po ni Deo. Opo. Sino po favorite yung announcer tuwing umaga? Si Deo Macalma po. Aba, I love you Ate Marisa. Lakay. Eto, meron siyang 1,000 pesos. Maraming salamat po Sir Deo Macalma. Sherwin, Ate Marisa. Pwede ba bawain ko na yung 1,000, padala na natin sa Bicol yan. Binawi 1,000. Pamilya ko Buere Del Monte. Buere Del Monte, okay. Para maibsan lang kayong pangamba ni ate, bibigyan natin siya ng pampatapang. Kasi pampalakas ng loob. Vitamin. Ayan. Habang kayo nag-aantabi ng mga balita, kayo po hindi ginawin. Ng mga tatlong kutsarita. Alam niya rin Ayan. Ayan. Dahil may patuloy pa rin banta ng mga pag-ulan. Bigyan na si ate.Ag-aabay po ninyo ang DZRH umbrella. Ito po magliligtas sa inyo sa kabasaan. Ayan. Huwag kayong magpapaulan na ate, ha? Ayan, baka kayo ay magkasakit. Ayan. Hindi kayo mababasa. Ayan. Kapag ginamit po. Kapag naligo po kayo tapos ginamit yan, di po rin talaga kayo mababasa. Opo. Hindi siya mababasa kapag naligo siya gamit ang DZRH umbrella. Ayan. Siyempre. Kailangan. Sherwin. Bago para may laman ang tiyan ni ate bago uminom ng vitamins, bigyan mo ng grocery item si Ate Marisa. Dapat may grocery. Huwag po kayong inom ng vitamin inang wala pong laman ang tiyan. Ito po, may mga palaman po tayo dyan, may mga spread, may mga butter, ayan, may lechon pa yan. Ayan. Palaman ng tiyan. Lechon baka. Corn beef. Meron po dyan nakalata na baka. Pag hindi nyo po binuksan yan, tatagal po yan ng 10 taon.
Thank you po, Sir Deo Makalma. Thank you po. Wala po naman ate. Ayan, sana po safe ang mga kamag-anak po ninyo. Ito na yung kanyang lungkot na natanggap itong mga regalo mula sa DZRH. Malaking tulong po. At siyempre yung mga kababayan po natin dyan sa Bicol din, aabutan din po natin ng tulong dahil andyan na po ang MBC Operation Tulong na magbibigay po ng assistance sa ating mga kababayan na binagyo dyan sa Bicol Region. Kaya naman sa mga nais manalo na 1,000 pesos laging tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH, mas malakas promo. Ars number 6, Sherwin Bata Alvaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Ninong Sherwin. At Ate Marisa Delmar Delgado de los Reyes. Ayan. Bakit iba-iba yung apelyido? Kalimutan yung apelyido niya. Ayan. Marisa Delmar ang natandaan ko, tsaka Marisa Delgado. Yung Delmar, kongresista yun ayan, yata. Marisa Delgado, ayan. Ano yan, magaling na artista yan. Ayan, leading lady ni dating Senador Ramon Revilla Sr. sa Nardong Putik ba o Ediseta, Senator Bong Revilla? Hindi ko na. Unang panahon parang medyo ni sepia pa yata color niya. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi nung rumboy ako. May kwentong rumboy ka na naman dyan. Sino kasama niya? Wag na nga. Ay, pero Lakay, may public service pala muna tayo. Hindi pa rin daw passable ang Maharlika Highway sa Barangay Kanda dyan sa may Lopez, Quezon. From Governor Helen Tan. Ayan. Aba, di pagawa natin kaagad kay Engineer Director Ronel Tan Suarez yan. Governor. Ayan. Ayan, kahit na siya ay naka-assign sa Region 1. Alamin nga natin ang latest mula sa Bicol. Ayan, para po sa mga taga-Bicolano. Ayan, Mosor Chipulo Tom Rentoy. Ayan, Kuyang Joe Ronces Valles. Ha? Ayan, para sa update po sa Camarines Sur sa inyong probinsya. Kumusta kaya ang Madam Vice President Leni Robredo? Ay naku, alam mo Lakay, alam ko as of now nakaka-raise na yata ng 7 million ang Angat Buhay. Si Madam Leni, Vice President? Yung foundation nila Lakay, yung Angat Buhay. Ganun ba? Simula nung isang araw is nag-iikot sila sa Naga. Namimigay ng mga pagkain, relief foods. Anong pangalan ng foundation? Angat Buhay. Angat Buhay. Akala ko Pinky Foundation. Yan. Hindi Lakay. Yung logo lang yung may pink. Logo lang may pero pink. Yun yung foundation nila. Angat Nakita ko Buhay. lang kasi kanina nag-post na parang as of now nakakalikom na sila ng 7 million na donasyon. Wow, ayan. Wala pa yung tulong ni Jel Tom Rentoy dyan, ha? At General Ronces Valles. 7.3 million na daw pala. Ayan, so tinatawag ang lahat ng mga Bicolano, ha? Ayan, tulungan po natin yung ating mahabayang sinalanta ng baha dyan sa Bicol Region. At mga LGU sa Camarines Sur nanawagan sa national government ng karagdagang rescue equipments para sa daan-daang mga pamilya na nasa bubong ng kanilang mga bahay. Hanggang ngayon ba Manoy malalim pa ang baha? Nakita ko si Ruel Sandio kahapon swimming. Diyos ko, sa kagustuhan niya makapag-report, luwabas dun sa kanilang bubungan ng kanilang bahay. Naglakad dun sa kalsada hanggang lieg. At may bitbit na bag. Bitbit yung kanyang cellphone, yung bag na gano'n. Nakaganito lang. Diyos ko, anong street yan, ha? Ayan, anong kalsada yan? Nagmistulang ilog na, ha? Aris number 18, Manoy, Royal Saldico, please come in. Kumusta ang sitwasyon dyan, Manoy? Manoy. Naputol yata, pero naka-live siya kanina sa Zoom Lakay eh. Ayan, nakita ko yung video. Ipakita mo yung video niya, Greg. May copy ba tayo nun? RHTV? Yung lumalangoy siya? Habang lumalangoy po, mabigyan doon sa kalsada na parang nagmisto ng ilog. Dala-dala yung kanyang bag at saka baterya ng motolite. Ayan. Para makapag... Lakay na ano ako. Slow ako. Yun ang tawag ng mga kaibigan natin, mga jeepney drivers Ayan. Kaya pala, Lakay yung ref ba ay may brand ba na Frigidaire?
Oo, inong araw yan. Kaya pala yung tawag ng tao ay Frigidaire. Ayan, oo. Aba, yung unang... Actually, yung iba nga naririnig ko, yung Frigidaire, sabi ganun. Yung unang refrigerator ng kapitbahay namin, doon kami nakikipagpalamig ng tubig. Talaga? Nakikilagay ka rin ng ulam. Si Lila Uban, kung tawagin namin. Ang tatak ng kanyang refrigerator kaya ng magkakapitbahay. Talaga? Nagbabayad kayo, Lakay? Wala, isang bote na bigay tubig. Bigay ulam lang. Hindi, palamig lang doon. Frigidaire ang pangalan. Frigidaire, Parang Colgate lang yan, parang toothpaste. parang naging tawag na doon sa mismong brand name. Generic na. Aris number 18, Manoy. Ruel Saldico, please come in. May signal ka na ba, Manoy? Nakapag-charge ka na? Manoy. Nasa Zoom na siya, nakikita ko Manoy. Ruel. Naku, natatabunan yata ito. Umakit ka muna sa bubungan ng bahay nyo. Ayan. Manoy. Grabe, nakit sa bubong ng bahay. Ruel. Parang iba yun na. Manoy. Janelle. Sige, balikan na lang natin si... nadidisconnect daw si Manoy. Kanina okay yung signal niya Mukhang hindi pa stable ang signal dyan sa area niya, Lakay. Kasi maraming lugar dyan na Sister Ella, wala pang kuryente. Totoo, Lakay. Sa amin, totally walang signal, walang kuryente. Kaya sabi nga ng Pangulong Marcos kahapon, ayan yung mga electric cooperative dyan, dapat hanggat maaari maibalik sa lalong madaling panahon din ang serbisyo ng kuryente. Andyan na si Ruel, Lakay. Sige, samantalahin natin. RH18, Ruel Saldico, kumusta? Anong update dyan sa Bicol? Manoy. Yes, Mayor Lakay. Dito ko ngayon sa loob ng City Hall sa Naga City. Alam mo, ang sitwasyon dito talagang siksika ng ating mga kababayan at yung namang isang Coliseum na evacuation center at iba pang mga evacuation center sa Naga City ay talagang punong-puno na dahil nga sa mga 5,000 katao ang talagang nasa mga ibang mga evacuation center sa mga oras na ito. Nanawagan, Mayor Lakay, ang mga local government unit, hindi lamang ang Naga City, maging mga karatig ng mga bayan sa Camarines Sur upang karagdagang mga equipment na tulad ng rubber boat dahil nga hindi na papasok ang mga humihingi ng tulong. Wow. Yung siyempre yung nasa bubong ng mga kanilang mga bahay hanggang ngayon ay nasa nasa kanilang mga bubong pa ng bahay dahil hindi makababa dahil nga sa lubog sa baha ang ating mga kababayan sa mga oras nito. At gayon pa man, kahit nga yung ating mga na-trap naman na mga sakyan dyan sa may papunta naman ng Naga City, kung ikaw mula naman sa Manila ay mahirap pa rin makapasok dahil nga naman ay meron dito ng 10 hanggang 12 o 12 kilometro na baha hanggang sa dibdib na ang sa mga oras nito. Hindi pa rin makadaan ng ating mga kababayan ang sitwasyon sa ating sa Bicol region. Nanawagan din ng tulong ating mga kababayan. Siyempre, hindi lang yung pagkain at pansamantala na kanilang matutuluyan dahil nga halos kanilang mga gamit basang-basa at ito yung panawagan ng ating mga kababayan upang sakluluhan. So, Mayor Lakay, kumusta nga natin dito, Mayor Lakay, ang ating mga kababayan? At kung paano sila? Para malaman natin. Madam, kumusta? Good morning. Kumusta kayo dito? Okay naman po. Saan kayo natulog kagabi, ate? Kumusta kalagayan nyo? Okay naman po. Nasa Maray po kaming niya. Tagalog po. Nasa okay naman kalagayan po ninyo? Okay naman? Okay naman po ang kalagayan namin dito. May dumadating pong mga Jollibee, food pack, mga galing sa Hanggang saan yung baha? Hanggang po, liig. Naku, Diyos. Hanggang liig? Opo. Kaya talagang bilis ang binanan pag-alis din po, kahit nang hinayag din kasi yung mga gamit namin. Panawagan niyo po sa ating pamahalaan. Sige na po, huwag kayo maiya. Panawagan nyo. Yung panawagan lang namin na matulungan kami sa yung pangailangan lang po yung pagkain kasi hindi pa naman po kami makaluto, ayan. Kahit wala kami Naku, umiyak na si ate. Ayan, oo, siyempre nga naman nakakayak yung nawasak na. Ilan bang anak mo? Kasi sa iba po, naawa din ako. Kung may nakikita akong kahit
parehas kaming kalagayan. Naawa din ako sa iba. Kasi mga bahay nila nawasak. Wasak na yung bahay ba nila Ruel? Tanong mo kung yung bahay nila totally nasira na dahil inabot hanggang saan ba yung tubig? Yung bahay niyo po niyo, kumusta ng bahay niyo? Wala, talagang wala nang gamit na Wala na po, lahat po. Basta wala kaming naisang kahit yung mga importanteng wala na po na lahat. Ayan. Sige nanay, at hintayin na mga tulong sa mga kinaukulan. Salamat po. Salamat. Ingat na po kayo lagi dito. Sige. Anong sabi niya, Ruel? Ito yung sitwasyon. Ruel, anong sabi niya? Sana bumha ang Jollibee at McDo dito, ganun? Sana kahit anong tulong man lang daw, Mayor Lakay. Ito, nakikita mo, Mayor Lakay, anong sitwasyon ng ating mga kababayan? Ito yung mismong loob ng City Hall. At yung loob na mismo ng City Hall. So, talagang siksikan sila dito upang pansamantala na muna. Sabi ni Mayor Nelson Ligacion ng Naga City. Pero si dating Vice President Robredo, tumutulong na. At sabay-sabay lang tumutulong. Wala nang politika daw muna dito. Magkakalaban sa politika. Kanya-kanyang tulong na sa ating mga kababayan. So, Manoy, nakita ko yung yung mga tao doon sa bubungan, doon pa sila natulog. Ay, may mga nakahiga doon kanina. Doon pa sila natulog ng Mayor Lakay, nakakausap ko ang iba dyan. Tinatawagan ko dahil yung mga contact number. Sabi nila halos ang iba doon ay dalawang gabi na natutulog. Doon sa bunga ng bahay. Dahil nga talaga kahit yung mga rescue team hindi makapasok. Dito kasi Mayor Lakay, sa aming area dito sa Naga City, napalibutan kami ng Bicol River. Yung Bicol River na yun, pag talagang umapaw na, talagang habang tumatagal ang ilang araw, tumataas. Dahil nga yung tubig naman ng ulan mula sa Sorsogon at Albay, bumabagsak sa amin sa Camarines Sur. Naku. Talagang mahirapan talaga. Pero ginagawa naman meron lang kayong paraan na lalo na si PMP Regional Director Police Brigadier General Dizon, talagang nagtulong-tulong na sila upang lagmagi ang Philippine Army upang talagang pasukin na ang ating mga kababayan na ang problema ng meron lang kayo tubig. At talagang tubig, wala silang mainom. Halos dalawang araw na. So yan Mayor Lakay, ang ating sitwasyon mula dito sa Naga City sa City Hall. Manoy, sandali. Kung saan ay Manoy, ayan, ngayong umaga, ayan, ano ang pagkain nila? May nagbibigay ba ng pagkain? May kape man lang pampait ng tiyan? Ayan, ang daming mga bata. Ngayon, mag-alas 9 na. Alas 9 pasado na. Mayor Lakay, sabi kanina ng ating mga nakausap dito, pero naman daw mga kaninang umaga, guto. Guto daw kinain nila. Pagtanghali naman daw, minsan corned beef at minsan naman daw paggabi noodles. Pero sabi naman nila, hindi naman daw sila nagsisisi sa mga kinaukulan dahil nga hanggang ngayon, meron pa rin inirescue na kanilang mga kababayan. So naintindihan naman daw nila. Kaya kanya-kanya muna silang diskarte upang magluto dito. Pero meron naman daw na binibigay ang DSWD. Manoy, yung picture mo kahapon yung kalsada na hanggang liig ang tubig. Ayan, kumusta na? Humupa na ba ang tubig? Hanggang saan na ang tubig doon sa dinaanan mo kahapon? Ipakita nga natin na RHTV yung paglangoy. Ayan, ito, lumangoy ka kahapon Yan ba? Okay. Mataas ba ang tubig dyan, Manoy? Mataas, Mayor Lakay. Alam mo, Mayor Lakay, pag nagtawid ka dyan, mahigit 10 kilometro yung nilakad namin. Tinawid namin dyan. 10 kilometro. Halos lahat tubig. At makasalubong mo yung mga malakas na agos ng tubig, talagang mahirapan ka. Dito sa mga sitwasyon na ito. Ito yung sa may bayan ng San Fernando, sa lalawigan ng Camarines Sur, upang tumawid, papunta naman sa Naga City. At pahirapan at hindi talaga makakadaan ng mga sakyan, mga bus, mga truck, talagang mahirap. Hanggang delikado talaga ang ating mga sakyan kung natatawid dyan. Itong tubig na ito ngayon, nag-subside na ba to? Sinubukan natin. Humupan ba tubig dyan? Nag-subside na to ngayon? At makapanayam sila sa hanggang ngayon, baha pa yan ngayon, Mayor Lakay, sa mga oras na ito. So, Mayor Lakay, at Sister El, yan ang ating update mula dito sa Naga City, sa City Hall sa Bicol. Ito si RH18 Ruel Saldico, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin
Bayan. Maraming salamat, Manoy. Ayan, magmumug ka ng gamot sa leptospirosis, ha? Ayan. Oo nga Inom pala. ka ng gamot. Ano nga lang kayong iniinom yung pinapamigay na libre ng DOH? Mukhang kinakapos nga ng ganyan gamot sa leptospirosis. Para... Secretary de Herbosa, ayan, ba't ang bagal ng procurement ng mga gamot sa leptospirosis? Sana prevention kasi yun lakay kailangang uminom nun kapag lumusong ka sa baha. At least mabuti lang dyan yung tubig dyan, halong tubig alat at saka halong tubig tabang. Babalikan natin lang pa mga reports. Standby. Ayun, prophylaxis na ang tawag. Prophylaxis. Akala ko kortal. Ayan, hindi. Kung kortal. Sabi ko kortal. Sige, medical na lang. Sandali lamang, Giselle Ricafort. Nasa si Giselle. Nasa Bicol na rin ba ito? Ha? Ayan. Standby, Grace Vera Sansano. Ayan, babalikan po natin ang kanilang mga reports sa ating special coverage. Kaugnay po sa mga sinalanta ng bagyong Christine. Daming bayan. Pero kahit na bumagyo o umulan, ayan, bumaha, abay tuloy po ang celebration ng iba pa rin dyan, ha? Tuloy pa rin po ang birthday celebration. Katulad na lamang nito, nasa Mindanao, magbe-birthday si Director Josel Obensa o Director Josel Obensa, sir, ha? Happy birthday. At ito rin, si Manang Teacher Estrelita Bing Adali ng Davao City. Aba, sabi na tuloy ang birthday celebration dito pero nakaawa ang mga sinalanta ng bagyo. Happy birthday Kuyang Colonel Jerry Besama ng PMA Class 1993. Captain J. Joseph Espiritu, PMA Class 98. Pagmati mo na kay Kuyang Colonel Joseph Dator na buwabati from Spain with love. Happy birthday, naku, ito aking inaanak, ha? Si Natalie Faith Lapid-Lapid. Ayan, happy birthday, Natalie. Ayan, mula kay Daddy and Mami Chuchay. At ang celebration ay McDonald's. Wow! Happy birthday, Natalie. Ayan, yung aking regalo i-email ko na lang, ha? Ayan. Pwede ba yun? Pwede bang i-email yun? Happy birthday din kay Tatang Rafael Piing Antalan. Wow, 82 years old, ha? Abay, Antalan ni taga-pinili ang mga ito. Antalan, parang sina Engineer Edward Antalan ng Union Electric Fan, ha? At from AM Digital, Mary Antalan. Lolo ko po. Kaya pala 82 years old. Si Chupaeng, birthday din pala ni Chupaeng, ha? Chupaeng Rafael Umali ng Gapan City. Ayan, binabatin ni Rosalie at Willie Relador. Lakay, correct lang natin, doxycycline. Doxycycline siya yung mismong gamot. Ganun ba? Yun yung gamot na pinapainom. Ayan. Yun yung, baka kasi natin sabihin sa atin, ay, mali-mali sinasabi nyo. Wala kasi tayo narinig sa DOH. Ayan na, ang bagal-bagal ng mga pagbili ng bakuna, ha? Ano bang hinihintay? Ano bang problema sa procurement natin yan sa DOH, Secretary Ted Herbosa, ha? Baka magalit naman si Congresswoman Jarin sa inyo. Garin, anong pangalan ni Garin? First name? Janet. Ayan, baka magalit naman si Congresswoman Janet Garin. Sige, ipapatuli kayo ulit. Ayan. Lokayo ko na naman. Teka muna, batiin din natin ng happy birthday si di pa nagpaparamdam Justice Jeopardy Maampaw, ha? Si Attorney General Edgar Arevalo. Ayan, happy birthday kay Kuyang Orlan Santiago at kay Kuyang Rodolfo Cadelinia Jr., Dondon Samoy at Mary Sis Marcy Madamba at Romeo Azurin at kay Kuyang Daxa Prado ng TM Calao Masonic Lodge. Daming bayan. Standby, Raymond Dadpaas. O nga pala, Raymond, yung Coliseum ni Senate President Di Butler. Ano yung lakay? Sports Arena. Sorsogon. Ayan. Sports Arena. Yung Coliseum na Sports Arena. Ayan. Yung pwede bang gawing mukhang may gladiator. Ayan. Pwede bang gawing... Ang ganda yung design ng lakay. Malaki eh. Wala yata masyadong bubong, open yun eh. Kaya pwede bang gawing evacuation center yan? Senate President Cheese. Standby. Ayan, Bayanihan Response Team ni Senator Bong Agimat Revilla.
pupunta ng Bicol para magatid ng tulong. Ayan, lahat ng mga senador, wala nang ano congressman. dito. Wala na munang politika, magsama-sama na lahat. Alam mo Lakay, sa dami ng tumatakbo at sa dami ng mga nakaupo, kapag ka nagsama-sama, for sure, mabilis malulutas ang problema. Ayan, kaya tinatawagan natin lahat ang mga kandidato. Ayan, bumuhos kayo ng ano, dito kayo dito ibuhos yung mga campaign fund ninyo, ha? Tulong sa ating mga kababayan. Tulong, importante yan. Okay lang nalagyan nyo ng pangalan, okay lang. Basta importante, makapagbigay ng pero tulong. Pero huwag naman siguro lalagyan totally ng mukha niyo. Ganun ba? Garapal na masyado. Hayaan mo na rin. Importante, makatulong sila. Ayan, pero sa bagay, may pwede mukha man o wala. Ayan, may pangalan man o wala. Pero pwede ba yun, Lakay? Lagyan ng mukha? Bahala sila. Kung gusto nila, para maalala sila, di okay lang. Para tumatak. Importante, makatulong sila, Sister El. Actually, ang pinaka-importante ngayon, makatulong Lakay. Daming bayan. Standby, Dalagang Bukid, Giselle Ricafort. Oras, Sister L. It's 9:26. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Makati Med Discovery Primea ng Makati. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. Ayan, Crying in the Rain, yung in-interview ni Ruel kanina, yung misis. Ayan, nung kumusta yung bahay niya, naiyak na lamang dahil marami pong winasak na tahanan ang bagyong Christine. Alamin nga muna natin ang report mula kay Giselle Ricafort. Anong report ni Dalagang Bukid? PITX. Dalagang Bukid. Marami ang biyahe na suspendido dyan o kanselado dyan sa may PITX dahil sa bagyong Christine. Ilang mga pasahero naman sa terminal na natulog. RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Lakay, Sister L, 23 pa ring biyahe dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange yung kanselado dahil sa patuloy na pananalasa ng bagyong Christine. Ayon kay Colleen Salvasa, ang Senior Corporate Officer nitong terminal, kabilang dito ang biyahe ng PNO Patagkawayan kaninang alas 5 ng umaga, biyahe ng OM pa San Jose kaninang alas 5:30 ng umaga, at yung biyahe ng kaparehong ruta ng Ceres kaninang alas 6:30 ng umaga. Kansilado rin yung biyaheng CDO ng Piltranco mamayang alas 9 o kaninang alas 9 ng umaga, biyaheng Sorsogon ng Amihan mamayang alas 9 o kaninang alas 9:30 ng umaga, at biyaheng Santa Cruz ng LLI kaninang alas 8 ng umaga. 4 na biyahe naman ng St. Gabriel Panasugbu via Ternate yung kansilado simula kaninang alas 8:30 ng umaga hanggang mamayang alas 12:30 ng tanghali. Ilan naman sa mga pasahero ang dito na natulog sa terminal dahil nakansila o dahil sa nakansilan nilang biyahe, partikular yung mga pauwi doon sa Bicol. Ang iba sa kanila, handa raw na dito ulit magpalipas ng gabi kung wala pa rin biyahe ngayong maghapon, habang yung ilan naman, babalik na lang daw kinabukasan. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Hindi na lang pong tanghali. Dito na rin po para hindi na uuwi doon. Pamasahe pa, kain na naman. May budget lang din pong pamasahe. Kaya pag hindi na po stranded ang biyahe mamaya, diretso na po kami pabiko. Hindi po, uwi na lang po ako kasi babakit na lang. Sigurado kasi po. Mula dito sa may PITX, Giselle. ito si Giselle Ricafort. Giselle, so ano lang ang may biyahe dyan mula sa PITX? Meron namang doon Lakay sa mga area na kayang madaanan, merong biyahe. Unlike kasi Lakay kahapon na pumalo sa 100 yung mga canceled na mga biyahe dito sa PITX, bumabayan. Kung ikukumpara ngayon, 23 na lang. Ang sabi doon sa mga nakausap natin na stranded na mga pasahero Lakay, ang sabi daw sa kanila ng pamunuan nitong terminal ay posible na magkaroon daw ng biyahe mamayang alas 12 ng tanghali. So yung papuntang Bicol, kanselado, at papuntang Cagayan Valley, Mountain Province. Meron tayo Lakay nakausap, ang biyahe niya ay pa Bicol. Sinabihan daw siya ng PITX na mag-abang dahil mamayang alas 12, posible daw na magkaroon na ng biyahe yung ilang bus patungo doon sa may Kabikulan. Teka, alas 12 ng tanghali o alas 12 ng hating gabi?
Alas 12 daw lakay ng tanghali. Yan. Okay. Sa kanila. Okay, magkano isang kilo ng dalagang bukid ngayon? Wala pa ulit tayo lakay monitoring sa ganun mga ba? isda. Oo. Ayan, sabi ni parang Manding Bahaka niya, ano daw ang make-up mo? Kokori ba yan? Angel face? Magpo-promote pa ako. Kasi Rosy Chicks ka daw, yung ganda ng make-up mo, sabi. Ayan, pati si Kuyang Robin ko, ayan, angelic face ka daw. Bibili ba sila ng make-up? Tatanong sila kay Giselle? Regalo sa misis. Regalo pala sa misis. Okay. Yung mga mura lang lakay, mumurahin. Okay, sige. Maraming salamat, Miss Giselle. Di kaya naka-trenchcoat ngayon, Naka-trenchcoat ako ngayon. Ganun ba? Yan ang gusto ko sa iyo Ayan. Maulan sa labas lakay, maulan pa rin. Okay, maraming salamat, Miss Giselle. Salamat lakay. Balik sa inyo, Sister L. Ang dalagang bukid ng DZRH News Center, ayan, Miss Giselle Ricafort. Alamin nga natin ang latest mula sa Nueva Ecija, Sister L. Ayan, may mga baha din ba dyan sa Nueva Ecija? Alamin natin, Good morning, lakay. Kuyang Gobo Oye Umali. Ayan, Kuyang Emeng Pascual. At Congressman GP Padjernos. Ayan, kumusta po ang Nueva Ecija? Galing sa puso. Ayan, sina Attorney Adrian si Attorney JP, yung anak niya. Ayan, Attorney JP at si Adrian Padjernos. Ayan. Okay, at puntahan natin lakay ang area ng Nueva Ecija. Dyan daw sa may San Antonio sa area ng Quezon, maulan din daw lakay, malakas ang ulan. Dito naman sa Nueva Ecija, ilang kalsada hindi madaanan ng mga sasakyan dahil sa baha pa rin. Epekto nga nitong bagyong Christina. Detalye balita mo, RH25, Grace Ansano. Grace. Miss Elaine Lahaydeo, nagpaalala na ang Department of Public Works and Highway, particular itong District 1, District Engineering Office. Ayon kay District Engineer Robert Chan Tanaligan, ay pinapaalalahanan ngayon ang mga motorista na huwag nang dumaan ang mga light vehicles sa bahagi ng Baong Detour sa Barangay Labi. Ito yung Old Highway via Bungabong San Luis Road. At simula pa kagabi kasi bumababa na ang mga tubig mula sa kabundukan. At dito nga ay na-wash out na yung pinaka-detour na nagsisilbing dugtungan papasok naman ng lalawigan ng Aurora. Kaya pinapayuhan ng mga motorista na dumaan na via Canili Road. Ito yung Pantabangan Canili, babagsakan ng Maria Aurora. At paalala pa rin sa mga motorista na yung mga malalaking sasakyan dahil pahirapan na rin ang mga dinadaanan dito sa Old Highway ay mangyaring dito na sa bagong highway na ginawa itong Canili, Pantabangan Road. Sa ngayon, passable ang iba pang mga national road mula dito sa Baler patungo ng Bicadi, yung northern municipalities naman ng Aurora. Sa ngayon, assessment ang ginagawa ng PDRMO matapos ipag-utos ng gobernador ng Aurora na si Governor Reynante Tolentino. Yan ang Grace, update. Gracia, signal number 2 ang Nueva Ecija. Kumusta ang panahon dyan? Maulan ba? Napakalakas pa rin ng ulan. Wow. Napakagabi na kayo ay dumaranas ng mga malalakas na pagbuhos ng ulan. Kaya naka-alerto ngayon ang PDRMO, tinagutos ni Governor Aurelio Umali na kinakailangan ang mga MDRMO dito sa Nueva Ecija ay alertado dahil posibleng bumaba ang tubig mula dito sa Sierra Madre at itong bahagi rin na nanggagaling sa bahagi ng Santa Fe, Nueva Vizcaya, then sa bahagi ng Carangla, Kababayan, papunta. Kumusta ang Santa Fe, yung biyaheng papuntang Vizcaya, Isabela, Cagayan? Possible ba yung mga kalsada dyan? Lalo na ang Santa Fe, parating may landslide dyan. Tawa ng Diyos, possible na kayo. At kanina, tuloy-tuloy tayo nakikipag-ugnayan sa Regional Director ng DPWH na si Engineer Roseler Tolentino. Possible. The rest ng mga national road dito sa Central Luzon, maliban na nga lamang itong Baong Detour sa bahagi ng Barangay Labi sa Bungabong, Nueva Ecija. Muchas gracias. Yan ang ating update para sa DZRH. Ito, sa RH25, Grace Vera Satsano. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Muchas gracias, Grace Vera Sansano Buenos Dias, sa lahat ng mga taga Central Luzon. At good morning, most merciful Roland Paulino, ayan, Mayor Len J, ayan, ating Cynthia, ayan, kumusta ang panahon dyan sa Olongapo City? Umuulan ba ng basa dyan? Samantalang happy birthday muna kay Kuyang Ray Doria. Ayan, happy birthday Kuyang Ray Doria, ha? Binabati ni Kuyang Didi Gonzales. I-ready mo daw yung Emperador Double Light. Nasa ating wala pala si Secretary Rex Gatchalian, ha? Mukhang may briefing siya kay Pangulong Marcos sa Palasyo. Meron daw lakay. Ganun ba? Ayan, sabi siguro, Secretary, ha? Ready ba yung mga kape, ha? At saka noodles. Mga food packs. Sardinas, ayan. Tsaka yung mga lechon baka na nakakadilata. Ayan. Lechon baka, dilata? Corned beef. Pero nasa ating linya, alam ng mga taga DSW pag ganitong panahon, ayan, parang Boy Scout at Girl Scout lamang sila. Ay, sa true. Katulad to, ang always ready rin, ha? Ayan, parang Boy Scout na babae. Girl Scout. Ginagay ko lang si Johnny De Leon. Dumadaan ng mga Boy Scout na babae. Asek Irene Dumlao ng DSWD, Manang Irene, Assistant Secretary. Maganda umaga po sa inyo, Apo. Good morning, Asek. When naimbag nagsapa, Lakay Deo. Ayan. Magandang umaga din po, Ma'am Stella. And magandang umaga sa lahat po na sumusubaybay ng itong programa. Buti na, hindi kayo sinama ni Secretary dun sa Malacanang. Ayan, at least ma-interview ka namin. Ayan, Asek Irene Dumla, ma'am. So, kumusta po ang relief operations? Ayan, marami ba tayong, alin ba ang una nating pinadala ng mga relief operations sa mga sinalanta po ng Bagyong Christine? Actually, Lakay Deo, bago pa po dumating si Bagyong Christine, nakapag-preposition na ang DSWD region po natin. Nasa mahigit 2 million actually yung national stockpile natin bago pa dumating yung bagyo. Ngayon, nasa mahigit 1.9 million na tayo dahil nga may mga releases na tayo sa mga local government units. Halimbawa po, sa Region 5, when we started, nasa mahigit 150,000 yung mga family food packs na nasa mga regional warehouses natin at mga nasa last mile. But since nakapag-release na tayo ng mahigit 40,000 na mga food packs, and sa kasalukuyan, ongoing yung pag-pick up ng ibang mga local government units sa Albay at gayon din po sa Sorsogon. So we expect these numbers to be increasing later within the day dahil nga po may mga ongoing distribution na tayo. But batay po doon sa ating monitoring, Lakay Deo, nasa mahigit 55 billion pesos worth na po of humanitarian assistance ang na-extend ng DSWD na kinabibilangan of course ng mga family food packs at mga non-food items. Yung tulong po na yan, Lakay Deo, ay naipahatid na natin sa Region 2, Mimaropa, 5 of course, 6, 8, 9, 12, and the Cordillera Administrative Region. And ongoing yung ating coordination with the local government units para makapag-augment tayo ng mga resources po. Dahil alam naman po natin, local government units, ang frontline in service delivery, sila po yung una nagpapahatid ng tulong, and then the DSWD comes in to provide augmentation support. Asek, yung sa pinapamigay po ng DSWD, ako po kasi may nakita ko nung nakauwi ako ng Bicol recently lang, mga 2 weeks ago. May nakita po ako na yung aside dun sa box, may pinapamigay pa pala ang DSWD like kumot. May nakita po ako may kumot Talaga? Baka may kulambu pa yan. Oo, may nakita ko Yeah. Aside from the family food packs po natin na nakalagay nga dun sa slotted carton na naglalaman ng 6 kilograms of rice, 14 of corned beef, 14 of tuna steaks, and 2 tins of sardines with 5 sachets of instant coffee and 5 sachets of chocomalt, meron din po tayong non-food items. Ito po yung mga hygiene kits, cleaning kits, mga kitchen kits at mga family kits. So for those families who have evacuated and are taking temporary shelter sa mga evacuation centers, ito po yung mga non-food items na ipinapamahagi natin. In addition to that, Lakay Deo and Stella, we also have the water filtration kits now. Actually, we started distributing this doon sa mga huyan affected families doon naman po sa Batanes. But with the instruction yesterday na magpahatid din tayo ng mga water filtration kits to ensure potable water para sa ating mga babayan
in transit na po yung mga karagdagang kits sa region. Asek, linawin lang natin, may singit ko lang lakay, follow up lang. Linawin lang natin na yung pinapamigay po ng DSWD, yung isang box po, di ba, hindi po yun binubuksan, buo po yun ibinibigay. Tama po kayo, pinagbabawal po na buksan yung family food pack at i-repack yung pong DSWD food pack ay nakalagay po sa slotted carton, may markings po iyan ng DSWD. Mama Irene, kasi alam mo na pag ganitong bagyo, ulan, baha, malamig ang panahon, total namimigyan na rin kayo ng kumot, pwede ba lubos-lubos niya, lagyan nyo rin ng comforter yan? Well, of course, kahit po sa DSWD, ito po yung kasalukuyan ay nasa menu of services ng ating pong ahensya. But Alakay, tayo naman po ay nakikipag-ugnayan din sa ating mga partners who are also providing support para sa mga naapektuhan nga ng disasters. And we hope na isa rin po ito doon sa may papamahagi, especially ng mga sectors, private sectors who are also donating relief items to affected population. Pinapatawa lang po dahil alam po namin na baka jingle ang pahinga nyo ngayon sa DSWD, walang tulugan. Tama po kayo. Of course, in the name of public service, ginagawa po natin lahat para mabantayan natin yung mga kababayan nating naapektuhan ganitong pag-usap. Pero Ma'am Irene, ay isa po sa pinaka-important na kailangan ng mga, may nakausap namin, nag-report yung reporter namin sa Bicol kanina, sa Naga. Yung tubig po na iinumin, Ma'am, paano kaya natin matutugunan ito? Yes, ito nga po yung nabanggit ko, Lakay Deo, yung ating water filtration kit. Dahil ito, kahit na yung tubig na naapektuhan na ng pagbabaha, sumasailalim yan doon sa filtration process. In fact, may certification nga na i-issue sa DSWD at sa ating supplier for this. Na kung saan, after sumailalim doon sa proseso, ay maaaring inumin na po yung tubig na nanggaling doon sa balde. In fact, when we were testing this, Lakay Deo, even our Secretary Rex Gatchalian, drank from the water in the tub. Safe naman po. Wag lang kulay brown naman yung tubig. Pagka kulay brown na, delikado na. Mainalog naman po ito doon sa proseso ng filtration. Okay. Ma'am Irene, alam po namin busy kayo. Thank you and good morning. Ingat po kayo. Ayan, idlip din po kayo paminsan-minsan. Ayan. Magandang umaga po. Ayan. Sige ma'am, pwede na kayo magkape. Ayan. Asek Irene Dumlao ng DSWD. Samantala, andyan na ba si Raymond? Ayan, standby. Raymond at Paas, standby man ng Milky Rigunan. Abay, kanselado ba ang hearing muna sa Senado? Siguro, tama muna. Ha? Oo, kasi bumabagyo lakay Yes, at saka marami nang pupuna. Ano ba niyang investigasyon na ganyan? Bumabagyo na nga, investigasyon pa yan. Ayan, ayaw ni Pastor Kibuloy ng ganyan. Para makapag-consult si Pastor Kibuloy doon sa kanyang sa PNP Custodial Center, baka pwede siyang mag-orasyo emperor doon at patigilin ng bagyo. Di ba? Sabi nung nag-comment dito kanina, hindi ko lang nabasa, sabi niya, akala ko ba kayang pigilan ng bagyo, bakit yung hearing hindi kayang pigilan? Ayan talaga. Pero ang kinatatakutan yata ni Pastor Apollo Kibuloy, Sister El, yung i-extradite siya doon sa Amerika. Sa Amerika. Mukhang yun ang ayaw niya lakay Ayan. Good morning, Kuyang Noble Juna Samaniego. Ayan, Kuyang Pat sa Armas, Maui Lazaro at General Noble Ilusus Potentate Bong Faji Fajardo. Ayan, Kuyang Harold de la Cruz, saan bang lugar nyo, Kuyang? Ayan, maulan ba dyan sa inyo? At ganoon din, teka muna, ikaw talaga, Boy Gonzales, magtatampo si Mayor Hani Lacuna, Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi niya binabati na happy birthday si Yorme Isko. Birthday pala ni Yorme Isko Moreno ngayon. Birthday ngayon ni Yorme Isko Moreno. Nakita ko sa Facebook memories. Ganun ba? Yorme Isko, ayan, binabati ka ni Mayor Hani. Ayan, Hani Lacuna at saka si Versosa. Si Sam Versosa. Sam Versosa, happy birthday. Happy birthday, Yorme. Ayan, kumusta dyan sa Davao Manang Bing Adalin? Ayan, pakibati naman yung naku talaga today October 24 is my birthday. Pakibati na lang kasi wala nang babati sa akin, wala aking mister na si Willie. Ayan. Oo, ang pagbati na lang ay galing sa Canada. Aba.
kay Maureen Obel and Kane ng Texas, US of A. Ayan. Di ba, nakikinig naman sa langit si Manong Willie Adalin. Ayan. At binabata si parang Manding Bahakan na gandang-ganda sa makeup ni Sister L. Ayan. Akala ko kay Giselle. Ikaw din. Ayan. Hindi naman hindi halata yung at saka daw yung bulaklak sa dibdib mo. Siyempre, itong bulaklak na tulakayo. Pinipreserve ko talaga to. At binabati natin ang pamilya Cabanela sa Barangay Awitan, Daet, Camarines Norte. Sana daw po ay safe kayo, sabi ni parang Romel Cabanela. At ang ating mga kababayan dyan sa Cotabato City, mukhang safe naman kayo dyan. Kuyang Robin Go at Kuyang June Kikoy, naku, ang sabi niya, kawawa naman ang mga rice farmers natin. Ay, totoo. Ay, totoo, lakay. Hindi pa nakaharvest, nalubog na ang kanilang mga tanim na palay. Oo, sila ang siguro Secretary Laurel, sila ang dapat nating tulungan din, ha? Konji, ayan, no trading pa rin ngayon dahil bagyo, sabi ni Mr. Michael is my guy. Ayan, at good morning Perry Cacho, Boy Castoy. At binabati natin si Colonel Jomi Balino ng Roosevelt Lads. Nakikinig ating mga brethren sa Camp Atienza Travelers Club. Camp Atienza dyan sa may Libis, Quezon City, dyan sa may Marikina River. Kuya Ramon Cruz, ayan, Diyos Mabalos, ayan, kung kailangan daw ng tulong, ayan, magbibigay daw siya. Padala mo na kaagad. At Dr. Ferdinand Pagdilaw dyan sa CDO, kumusta kayo mga taga Cagayan de Oro City. Ayan, Dr. Jana Jagger Caliso, sabi maulan dito sa Lipa City. Maulang gadi yan. At Kuyang Judge sa Boyet Mapili, good morning. At kay Kuyang Eric Nang, sabi niya keep safe to all. Brethren, God bless. Wala kay batiin ko lang din si Victor De Leon Lima. Hi Sir Vic, good morning. And of course, nakatutok sa atin palagi si Kaels Bartolome at si General Nick Bartolome. Good morning po sa inyo. Ayan, at si Kuyang Ben Alegre at Mayor Bernard Sabile, ang chairman ng Urbanapur. Standby Raymond at Pa, standby Milky Rigunan. So wala mo nang hearing Raymond, ha? Ayan. Pahinga mo na ang beauty ni Senator Risa Hontiveros. Pero organize siya, ang galing ng mga presentation niya kahapon. Ayan, maraming buwabati sa kanya, ha? Sandali lamang, Nicole Lopez, economic growth forecast ng International Monetary Fund, IMF sa Pilipinas ngayong taon, nanatili sa 5.8%. Hindi ba tataas Miss Nicole? Standby sa ating mga reports. Oras, Sister L. It's 9:57. Generic. Balikan natin ang mga reports, pero balikan muna natin si Kuyang Ambet Araraw. Ayan, kumusta raw sa mga pamilya ni Kuyang Joel Antonio Sanaga? Ayan, sana po ay safe kayo. Ayan, at sina Kuya Anton David and family. Ayan, from Kuyang Ambet. Ayan, ingat-ingat po tayo dyan sa Bicol Region. Alamin nga natin ang report mula kay Raymond muna. Sige, anong latest sa Senado? Bayanihan Response Team ni Senator Bong Revilla papunta na ng Bicol para maghatid ng tulong sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Detalye balita mo, RH28 Raymond Dadpaz. Lakay Raymond. Inayin at Mayor naging maagap si Senator Ramon Bong Revilla Jr. agad na nagpadala ng tulong para sa mga biktima ng pananalanta ng Bagyong Christine sa Kabikulan. Sa kanyang FB Live kagabi, pinakita ng Senador yung kanyang bayanihan truck o bayanihan response truck na kinakargahan ng mga relief supplies. Plano sana nilang umalis alas 12 kaninang hating gabi. Ngunit dahil sa abiso sa kanila na mataas pa ang tubig baha sa kanilang mga dadaanan, kaya't nagdesisyon silang kanilang madaling araw ito umalis. Umaasa ang senador na magiging passable na yung mga daan papunta sa Kabikulan. Ang unang target nilang pagdadalhan ng ay ang lungsod ng Naga na kasama sa mga matinding tinamaan din ng pagbaha. Kasunod ng pangako na kapag maayos-ayos na ang panahon, ay personal din itong magtutungo sa iba pang bahagi ng Kabikulan. At dahil may mga inaayos pang mga relief supplies
sa kanilang opisina, hindi lang para sa mga biktima ng Bagyong Christine sa Bicol Region, kundi sa iba pang mga lugar dahil alam natin na naranta rin ito sa Northern Luzon. Kaya mapila din ang senador sa kanya sa mga kaibigan at mga kababayan na tulungan yung iba pang mga bayanihan projects na may layuning matulungan yung mga biktima ng Bagyong Christine. Doon sa larawan na ipinara sa atin ni Ate Ame Manzo mula sa opisina ni Senador Bong Revilla, kaninang pasado alas 8 ng umaga ay yung bayanihan truck ay nasa bahagi ng Calawag, Quezon. Mabuti na lang at medyo mataas daw yung truck kaya nakatawid ito sa binahang bahagi ng National Highway. Wow. Okay, so ano ang alita? Ayan, kahit na highway pala, binabaha ngayon dyan, Raymond, ha? Ito, buti dahan-dahan yung takbo ng truck na sakay ang relief goods. Yun na nga, medyo mabutit, medyo mataas-taas. Hindi ko alam kung yung area na yan ay natawid na ng grupo nila Edniel habang sila ay papunta din dyan sa Bicol Region, Mayor at Elaine. Sabi nga pala ni Senate President Francis Chis Escudero ay nakapagpadala rin daw siya ng tulong doon sa kanyang mga kababayan naman sa bahagi ng Sorsogon. Bagamat doon sa mga reports ay mukhang hindi naman ganong katindi ang epekto, bagamat may marami ding binaha at tinamaan din ng malakas na pag-ulan, ay hindi ganong katindi gaya ng Albay, Camarines Sur at ganoon din hanggang dito sa bahagi ng Camarines Norte, Mayor at Elaine. Okay, maraming salamat Raymond. Para ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond at suspended ang hearing sa Senado. Samantala, Young Guns kumasa sa hamon na drug at psychological test sa kondisyon na haharap na si Vice President Sara Duterte sa confidential fund probe ng Kamara. Talaga. May kondisyon. Ayan, dapat wala ng kondisyon. Ayan. Sama na mga Bomba Boys. Bomba Boys. Baka magkabistuhan, ha? Dahan-dahan. Pero matindi, ha? Sabay kahapon si Congressman Pulong Duterte at Congresswoman Margarita Nograles. Sabay sila nagpa-drug test pero magkahiwalay na lugar. Akala ko face-to-face sila. Face-to-face at saka live. Yes, hindi pala, ha? Aris number 12, Milky Regunan, please come in. Milky. Uy, ganyan pala. Sister L, tinanggap ng mga miyembro ng Young Guns sa Kamara ang hamon ni Vice President Sara Duterte na sumailalim sa drug at psychiatric test evaluation. Pero pagkatapos ng mga test, dapat humarap si VP Sara sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability at sumpaan na magsasabi ng totoo sa kinikwestiyon na paggamit sa confidential funds ng OVP at DepEd ng siya pa ang kalihim. Ayon kay House Assistant Majority Leader Jay Kung-hoon, tinatanggap nila ang hamon pero ito'y malinaw na diversionary tactics na tunay na issue ay accountability. Kumasa rin si House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega sa hamon ni Duterte at ang kanilang mungkahi dapat neutral third-party groups ng medical expert ang kukumpirma sa resulta para matiyak na objective at transparent ang resulta. Sa panig ni House Deputy Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon, ang sinumang babagsak sa drug test ay dapat papanugutin alinsunod sa Dangerous Drugs Act. I-greet rin ni Bongalon ang kahalagan na humarap si VP Sara sa investigasyon ng Kamara kaugnay ng paggamit nito ng confidential funds. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sabay pag kami mag-positive dyan, kasuhan, ikulong at i-rehab. Diba? Ayan. Baka wag ka masyadong mag-awon dyan. Baka mamaya biglang magkabistuhan. Your business is our business. Gulo-gulo na tayo. Nakaka-stress. Pero ito naman, sa ating balitang negosyo, economic growth forecast ng International Monetary Fund sa Pilipinas ngayong taon, nananatili daw sa 5.8%. Detalye balita mo, RH17, Nicole Lopez Puyawan. Nicole. Napanatili ng International Monetary Fund ang growth forecast nito sa Pilipinas para sa taong ito. Ayon sa World Economic Outlook ng IMF,
nasa 5.8% pa rin ang economic growth outlook nila sa Pilipinas, mababa ng kaunti sa target ng gobyerno sa pagitan ng 6 to 7%. Ito ang kaparehong forecast na ibinigay ng IMF sa Pilipinas sa 2024 IMF Article 4 consultation sa mga unang linggo ng Oktubre. Kung may sasakatuparan ang outlook ng IMF, ang Pilipinas ang magiging ikalawa sa may pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Timog Silangang Asya, sunod sa Vietnam na may 6.1%. Para sa 2025, napanatili rin ng multilateral lender ang economic growth projection nito sa Pilipinas sa 6.1%, mababa rin kumpara sa 6.5% hanggang sa 7.5% na target ng gobyerno. Sa nakikita ng IMF, ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas para sa 2024 at 2025 ay dahil sa pinalakas na domestic demand at pagluwag sa monetary policies. Sasabayan pa niya ito ng mababang presyo ng mga pagkain, papalapit na 2025 midterm elections, lalagong investments maging sa artificial intelligence at unti-unting pagbagal ng borrowing costs ng gobyerno. Kaya lang, sabi ng IMF, magiging hamon sa economic growth ng Pilipinas ang supply issues, tumitinding geopolitical tensions, mahigpit na monetary policy at mga di inaasahang pagbagal ng ekonomiya sa ibang bansa. Para naman sa inflation rate o galaw sa presyo ng mga bilihin, napanatili rin ng IMF ang forecast nito sa 3.3%, mabilis sa 3.1% na revised projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, humina ang palitan ng piso kontra dolyar sa 57 pesos and 88 centavos kada US dollar, habang naitala sa $74 and 96 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Nicole Lopez Puyawan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. Yan, crying in the rain, ang ating mahabayang sinalanta ng bagyo at baha. Diyan po sa Bicol Region, particular sa Naga. Wow, sa amin lakay, binagyo at binaharin ang aming bahay lakay. Yung bahay nyo hanggang abot sa hanggang sa may bintana. Oo, pinasok yung bahay namin. Pero safe yung 75 inches na TV. Ayan. Dahil hindi naman lakay nabasa. Di ba? Kasi nakasabit sa kisame, ganun. Pinatong sa cabinet. Pero hindi lakay, nakakaiyak yung situation, Pero sabi ko nga, positive lang po tayo. Pasasaan ba? At least ang importante lakay, walang kinuhang buhay sa pamilya. Yung ate mo, numakit na yung bahay, halos maglulupasay. Sabi niya, para ako mabaliw. Hindi ko alam una kong dadamputin. Dahil punong-puno ng lahar, putik yung bahay ninyo. Oo, lakay, punong-puno. Yung bahay namin na kaming pamilya at yung bahay niya, dahil magkatabi lang yung bahay. Anyway, magandang umaga po. Ingat-ingat po tayo. Ang Metro Manila, nasa signal number 2, Ayan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Bataan, Zambales, Nueva Ecija, ayan, at ilang pang lugar. Baka sabihin nyo, wala namang ulan. Abay, sabi po ng Pag-asa kanina, bagamat maganda po ang panahon, hangin-hangin lang. Abay, mamaya hapon daw po hanggang gabi ay asahan po natin ang medyo may mga kalakasang pag-ulan. Ka ingat-ingat po tayo. Stay safe and stay dry. Safe. At sa lahat ng mga religious leaders natin, Pastor Congressman Benny Abante. Ayan. Baka pwede tayong manawagan ng panalangin ng Horacio Imperata. Ako po si Deo Makalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Yes, ingat-ingat po tayo. Operasyon Tulong susunod na. Teka muna, si Wonder Woman papuntang Bicol. Oo, lakay. Papunta siya ng Bicol ngayon. Ang team nating, ng ating Operation Tulong. Si Mabel Aribe ba ang uupo? Ayan. Si Madam Beauty Mabel Aribe. Bye-bye. Ingat. Stay safe. Para sa paulit